Grabe itong mga paghahanda ng mga otoridad. Kung totoo na 7,000, masyadong marami ano? Sino ba si Duterte? Bakit kailangan paghandaan ng 7,000 pwersa ng PNP para sa paghuli kung sakaling may warrant of arrest? Sa bagay, dati niya kasi sinabing hindi siya magpapahuli. Manlalaban siya eh. Kaya hindi mo rin masisisigurong estado na ipatupad yung ganyang klaseng karaming pulis na pwedeng gamitin in case na kailanganin. Ayan. Pero at least sa isang banda, mga kaibigan, tama na rin yan dahil naghahanda yung mga otoridad na kung sakaling mayroong haharang or pipigil sa warrant of arrest, saan manggaling ito? Kasi ngayon, 2 warrant of arrest yung pinag-uusapan eh. Hindi ko malaman kung saan hinugot yan ni Harry Roque. Di ba si Harry Roque pinaghahanap dito? Hinahanap siya ng Kongreso, nagtatago sa abroad, papasyal-pasyal, pinakahuli, sabi ng immigration, nagpunta ng Japan, nagtry papunta ng Amerika, hindi natuloy. Aba, ang pinapalabas ngayon ni Roque, yung nagpapakilalang international lawyer na ang federal lumabas ay warrant of arrest sa inciting to sedition. Napakalaking kalokohan naman yun. Paano magkakaroon ng warrant of arrest ng inciting to sedition? Ay ang kasong, yung kasong yun, nasa DOJ pa. Nasa Department of Justice pa, National Prosecution Service pa lang yung kaso. Hindi naman sila nagpapalabas ng warrant of arrest. Ang nagpapalabas ng warrant of arrest ay mga korte. So sana nakuha ni Roque yun? Hindi kaya apektado na rin si Roque ng kanyang katatago o kaikot kung saan sa mga bansa at sa halip na umuwi ng Pilipinas, hindi siya makauwi. Kaya kung saan siya nakakapulot ng ganyang balita. Malabo yung, sa ngayon nakikita ko kung yung inciting to sedition na ipinaila kaso laban kay Duterte. Unang-una, yung kasong yun, bailable naman yun. Parang panlilin lang, inililihis. Ang talagang warrant of arrest na hinihintay ng mga Pilipino, lalo na ng mga complainant before ICC, International Criminal Court, yung galing sa ICC na ipapatupad ng Interpol at makipag-ugnayan sa Philippine National Police at ng Philippine Government. Yun ang hinihintay. Pero inililihis ni Roque, pinapalabas ngayon, may nag-forward sa akin ng video na statement daw ni Roque doon sa kanyang social media account. Ay ako kasi matagal hindi ako nanonood dyan, tsaka hindi naman talaga ako nanonood dyan. Pag may nagpo-forward lang, kasi puro naman, hindi mo lamang parang hindi lawyer kung magsalita. Puro speculation at hindi mo maintindihan. Anyway, ngayon may sinasabing ganyan. Huwag kayong maniwala doon. Walang warrant of arrest na galing sa gobyerno ngayon dahil under evaluation pa lang yung ipinail na kaso against Duterte. Yung ICC, kasi yun ang delikado. Hindi delikado? Yun ang kailangan. Yun ang kanyang pananagutan kasi non-bailable yun. Crime against humanity. At hindi lang isa, napakaraming complainant. Okay? Libo-libo ang complainant yan. 30,000 Pilipino ang nawalang buhay during Duterte administration. Marami dyan, ang iba dyan ay nag-file ng kaso before ICC. At ito pala yung nalaman natin kay Atty. Conte, yung isa sa mga abogado ng mga biktima. Sekreto pala ang implementation ng warrant ng ICC. So, kaya nakakapagtaka rin itong pumutok na balitang meron na. Okay? Sekreto na ipinarating siguro sa gobyerno, sekreto rin na ipapatupad ng gobyerno. Gano'n ba? Pero ngayon mukhang hindi na sekreto. Anytime na mayroon talagang ganyan, ay ilalabas ng gobyerno dahil nga katunayan, sinasabi ngayon na mayroong 7,000 na mga pulis ang pinaghahanda. In case na mayroong warrant ay gagamitin para kung sakaling may haharang, may kokontra, mananagot sila sa pulis. Kasi hindi naman talaga pwedeng tanggihan ang warrant of arrest. Kasi yan ay yan ay mali pagkahinarang. Yan ay court order. Mga local or national or international warrant of arrest, yan ay court order na hindi pwedeng pagtakpan. Kahit ang ating gobyerno nagsalita na, hindi nila pipigilan yan. Makikipag-coordinate sila, lalo na kung Interpol ang gagalaw. Lalo na rin ngayon na talagang humaharap na, sinasagot na, binabara na ng ating gobyerno ang mga Duterte. Pinutol na nila ang pamamayagpag ng pagsisinungaling, pagpi-fake news, pagbanat ng mga personal ng mga Duterte at followers sa administrasyon ni Pangulong Marcos.
Kaya pag dumating ang warrant at meron talagang warrant, ay napakabilis po ng implementation niya. Kaya nga ang tanong di ba may nagtatanong, ako nagtatanong din, dapat siya umuwi, Pilipino siya, dating Pangulo, abogado, dapat harapin niya. Yung tapang niya sa pagsasalita, edi ipakita niya sa tapang ng pagharap niya sa warrant of arrest in case na meron na lumabas. Kasi ngayon ay sinasabi baka daw hindi na umuwi o baka mikot-ikot na sa China kasi nasa Hong Kong. Nung Friday pa siya sa Hong Kong, ay anong araw na ngayon? Di ba? Anyway, kung babalik naman siya, di mas maganda. Para harapin niya ang mga pwedeng problema. Alam naman ni Duterte na pwede siyang mahuli. Alam ni Duterte na pwedeng lumabas talaga ang warrant laban sa kanya. Kasi napakatibay ng reklamo ng mga biktima ng human rights violation or sinasabi nilang crime against humanity. Okay? Na nasa korte. 7 taon na yung kasong yan. No? Masyadong mabagal nga, masyadong matagal. So, kaabang-abang talaga. Okay? Pero ang ating paniniwala at ang ating advice sa kanila, hindi makinukuha ang advice, ay anuman basta warrant of arrest, huwag ninyong takbuhan yan. Huwag niyong labanan yan. Ang labanan sa korte, ang warrant of arrest, parte ng due process. Ang warrant of arrest, parte ng pagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng sektor, especially sa akusado o may warrant of arrest. Kasi pag may warrant of arrest, hindi naman sinabing guilty ka na. Ang warrant of arrest, bahagi lang ng proseso kapag ka may mga kaso. May warrant of arrest na bailable, may warrant of arrest at may mga kaso na non-bailable. So ngayon, non-bailable kasi ito dahil crime against humanity ang pinag-uusapan. So pag hinuli siya, magkakaroon pa ng trial. Doon sa trial na yon, kung sakaling aabot doon ang malayang pagkakataong idepensa ni Duterte at ng kanyang mga kasamahan na kinasuhan dyan sa ICC para ipagtanggol ang sariling siya inosente, walang kinalaman sa paratang. Ganun po yun. Yung iba kasi akala nila pag hinuli at may warrant of arrest, guilty na. Hindi po. Parte lang yan ng proseso. Hindi nyo kasi alam ang proseso. Ayaw nyo sumunod sa proseso. Gusto nyo shortcut Tukhang dito, tukhang doon. O ayan. Kaya ngayon may proseso, nagugulat kayo. Hindi ako nagugulat sa proseso niya. Para sa akin, normal lang ang pagpapail ng kaso. Normal lang magpalabas ng warrant of arrest, sundin ang warrant of arrest, then magkaroon ng trial. Doon mo ipagtanggol ang sarili mo. Sino ka man. Hindi lang Duterte or Senator Bato o kung sino man. Lahat ng inakusahan at kinasuhan at magkaroon ng warrant of arrest, ayan po yung inyong pagkakataong ipagtanggol nyo ang inyong sarili. Hindi pwedeng takasan, taguan yan. Hindi pwedeng mura-murahin lagi yan. Although mapagmura kayo o hindi yan parating sinasabing mong ibabaliwala. Lalo tigit, kung makikipag-ugnayan ang Interpol at ICC sa Philippine government, nandyan ang Philippine National Police. Masyado lang marami yung 7,000. Pero kung gagamitin yon para siguraduhin, wala tayong magagawa. Kahit ilang libo pwedeng gamitin kung kinakailangan. Kung hindi naman, hindi. Di ba? Pero abangan natin. Madalit sabi, dito sa isyong ito, topic na ito, ipinaliliwanag ko kung ano yung pwedeng mangyari. Don't panic. Wala pang guilty sa labanang ito. Wala pang nahuhusgahan. Magkakaroon lang ho ng proseso. At ang prosesong nangyayari ay parte lang yan ng pagrespeto sa batas at sa mga sinasangkot na posibleng lumalabag sa mga batas. Local, national, or international law. Please like and share ng video ito.